Ang musika ay para sa lahat. Alam nyo, many years ago, merong isang babaeng lumapit sa akin. And itong babae na to is medyo, sabihin na natin, medyo may edad na siya. And then, medyo yung physical appearance niya is masasabi ko na hindi siya yung usual na mga student na lumalapit sa akin na nakasasakyan, and then ang ganda ng damit, no? So, sabihin na natin na medyo mahirap siya. Yan. So, yun, no? And then sabi niya sa akin, "Sir, gusto ko po kasing matutong kumanta. Kaso, sir, meron bang discount? Sir, baka pwede per session ang bayad ko, no?" So, doon pa lang naiintindihan ko na itong lumalapit sa akin is really, sabihin natin, hindi siya ganun talaga kayaman, no? So, dahil ako naman, medyo nagsisimula pa lang kami sa Binyan noon, no? So sabi ko, okay, sige, I will teach you 1 hour and then with discount, and then at the same time, pwede kang per session. And you know what, this girl or this student, no, is para siyang talagang gustong-gusto niyang kumanta. Nakikita ko yung passion sa kanya, no, na every session ang saya-saya niya. Tapos, dahil nga tumagal siya sa akin, siguro mga 1 taon din yun, no? Or more than, nag-improve siya. At nakasali siya sa aming grand recital. Yan, okay, galing, no? So, yun na nga yung story, no? And then, you know what? Pagdating niya dun sa recital, by the way, bago yung recital, sabi niya sa akin, "Sir, wala akong magandang maisusuot, no? Kasi nga, alam ko na wala siyang kakayanan masyado." So sabi ko, sige lang, kahit yung simpleng damit lang. And then pagdating niya dun sa recital, no, nakita ko talaga na talagang yung suot niya is naiiwan kumpara dun sa ibang mga students na sabihin na natin ang gaganda ng suot, yung iba naka-gown pa, no. So sabi ko, okay lang yan, walang problema. So pagkanta niya, syempre, ang ganda ng performance niya, no? Inakampanyahan ko siya, no? Ang ganda ng kanyang kanta. At dahil nga, syempre, ganun yung edad niya, tapos iba yung dating niya, no? Syempre, medyo, sabihin na natin na medyo napagkakatuwaan siya na ang galing, more. Naghihiyawan yung mga tao, no? So, talagang bumilib sa kanya yung mga tao. Pero meron akong isang nakitang parent, no? Talagang sobrang seryoso niya, no? Ganyan siya, seryoso siya. seryoso siya. And nakikita ko sa kanya na hindi niya nagugustuhan yung kanya nakikita. Why? Because siguro sa loob-loob niya, no, merong isang performer dito na out of this place, no? You know what? Hindi naman sa kumbaga sa aking experience po, no, usually po ang mga nag-aaral ng music, usually, yun talaga pong, sabihin natin, meron silang resources, no? Meron silang kakayanan na mag-aral dahil medyo mahal po ang mag-aral ng music. So, sabihin na natin na yung ibang parent doon is really, sabihin natin, may kaya, no? Nakita ko talaga sa kanya na ayaw niya yung nakikita niya. And then seryoso siya, and then napailing siyang ganon. Kitang-kita po talaga ng mata ko, no? Napailing siyang ganon. And then you know what? After the recital, yung anak niya po na nag-aaral sa amin ay hindi na nag-lesson kahit kailan. So, doon pa lang nag-isip na ako na maring hindi niya nagustuhan na ganun yung style nung recital, no? And then nandun din yung anak niya, no? Anyway, para sa akin po, no, ang musika ay para sa lahat, no? So, kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay mahirap or may sinasabi ka sa buhay, ang musika po ay para sa lahat. Lalo na kung gusto mong matuto. Lalo na kung yung passion, kung nararamdaman mo yung passion ay nasa iyo, no? Para sa lahat ang musika. And then one last sample na lang before I finish this video. Marami po tayong mga singers na ang gagaling ngayon, ang sobrang sikat nila na dati ang buhay nila is mahirap din, no? So, for me, ang dapat po nating isipin is music is for everyone, no?
hindi lang dahil may pera ka or dahil may kakayanan kang mag-enroll is para sa iyo lang ang musika, no? Hindi ganon. So, ako po dito sa Ray Santos Music Studio, lahat po ini-entertain namin, no? Kung maaari, we can meet halfway. Kung kailangan ng discount, kung kailangan ng kung ano man yan, we're trying to listen, no? So, I hope you like my story.